Nagising si Sierra sa kanyang apartment, maingat na nag-aayos sa harap ng salamin, habang nagsasanay ng mga linyang pambungad. Pagkatapos maghanda, kinuha niya ang kanyang bag na may tatak na nasa, at lumabas ng pinto. Bawat kilos niya ngayong umaga ay sadyang pinag-isipan. Alam niya ang dapat gawin at alam niya kung sino ang makikita niya. Pumasok siya sa isang supermarket, nakalabas ang kanyang mga balikat, dahan-daang naglalakad sa pagitan ng mga estante. Ang tingin ng isang lalaki ay napako sa kanya. Pagkatapos magbayad, lumabas si Sierra ng supermarket. Nilapitan siya ng lalaki para makipag-usap. Tumingin siya sa likod. Ang kanyang ekspresyon ay tama lang, hindi malamig at hindi rin masyadong masigla. Ito ang natural na ekspresyon kapag tinawag ng isang estranghero. Nahuli niya ang reaksyon na ito ng napakatumpak, kaya't walang makitang anumang butas. Ito ay isang laro sa pagitan ng mangangaso at ng biktima. Kaya lang, ang nasa posisyon ng mangangaso ay mukhang biktima. Ang lalaking nagngangalang Oliver ay may halos obsesibong pagkahumaling sa kalawakan. Ang dahilan ng kanyang paglapit ay direkta sa logo ng NASA, sa kanyang bag, dahil doon, mabilis na nag-usap ang dalawa mula sa Space Center. Binanggit ni Kennedy ang tungkol sa Space Shuttle na Atlantis, at nagtuloy-tuloy ang usapan. Pagkatapos nilang magpalitan ng pangalan, tinanong siya ni Oliver kung gusto niyang magkape. Binanggit niya na malapit lang ang kanyang opisina. Sinabi ni Sierra na ganoon din ang sa kanya, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga trabaho. Binanggit ni Oliver na mayroong dokumentaryo tungkol sa Apollo 11 sa Miyerkules. Tinanong niya kung gusto niyang manood kasama siya. Sumang-ayon si Sierra at inilagay ang kanyang contact number sa telepono ni Oliver. Nag-usap sila tungkol sa oras at lugar, pagkatapos ay ngumiti at umalis. Tiningnan siya ni Oliver hanggang sa lumayo siya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Akala ni Sierra siya ang nagplano ng pagkikita nilang ito, pero dahil sa reaksyon ni Oliver habang nakatayo roon, hindi maiwasang magduda. Kung isa lang ba talaga siyang biktima? Sa kabilang banda, matapos makatanggap ng ulat, mabilis na kinorder ng pulisya ang apartment complex at ipinadala sina Carl at Lily sa lugar. Dito, nalaman nilang ang apartment number 11 ay may ibinubugang, napakabaho at nakakasulasok na amoy, na higit pa sa amoy ng nabubulok na hayop. Sinabi ng building manager na ang apartment na ito ay para sa short-term rental. Kaya pabago-bago ang mga nangungupahan at walang nakakaalam kung sino ang kasalukuyang nakatira roon. Bakante pa ang parking space ng apartment noong oras na iyon. Habang pinagmamasdan ang glass building sa harap, may nakitang anino si Lily na dumaan sa likod ng bintana. Ang apartment number 11 kung saan natagpuan ang bangkay ay ang tinutuluyan ni Oliver noong araw na iyon. Binuksan niya ang isang sobre na naglalaman ng bagong driver's license. Mukha niya ang nasa litrato pero iba na ang pangalan, dati ay Oliver Jennings at ngayon ay Oliver Kennedy na. Hinawakan niya ang lumang lisensya, tiningnan sandali, at itinapon ito. Bagong pangalan, bagong pagkakakilanlan, bagong lungsod. Mula sa sandaling ito, opisyal nang umiiral si Oliver Kennedy sa mundong ito. Akala niya ay mababago ang nakaraan sa pagpapalit lang ng pangalan. Pero may mga bagay na hindi mabubura kahit magpalit ka pa ng lisensya. Gabing iyon, dumating si Sierra sa napagkasunduang lugar at naupo silang dalawa sa bar. Ang unang date ay karaniwang nagsisimula sa pagkilati sa isa't isa. Mula sa cocktail, napunta ang usapan sa pelikula, at mula sa pelikula ay napunta sa pagkabata. Mula sa pagkabata, napunta naman sa paranormal na mga pangyayari. Sunod-sunod ang mga paksa na tila walang patutunguhan. Pero sa totoo lang, bawat tanong ay pagsubok para malaman kung anong klaseng tao ang kausap. Nang maging komportable ang kapaligiran, lumayo ang usapan. Pinag-usapan nila Carl, ang supernatural na pangyayari. Sinabi ni Oliver na hindi siya naniniwala sa multo, ngunit, pakiramdam niya, sa harap ng universo, hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang anumang bagay. Lubos na sumang-ayon si Sierra at idinagdag pa na naniniwala ang mga Thai na may multo na umiinom ng Fanta. Sinabi ni Oliver na hindi niya alam ito, at hindi rin niya alam kung paano niya ito nalaman. Sinabi niya na ang episode tungkol sa UFO sa programa sa telebisyon ang nagpakita sa kanya ng interes sa kalawakan sa unang pagkakataon. Pagkatapos, nag-organisa ang paaralan ng pagbisita sa Kennedy Space Center. Ang karanasang iyon ang tuluyang bumihag sa kanya. Tinanong siya ni Oliver kung ilang taon siya noon. Sinabi niyang 14 na taong gulang siya at ikinwento ang mga detalye ng araw na iyon. Pagdating sa ikalawang baso, naalala ni Oliver na dapat ay manonood sila ng dokumentaryo. 10 minuto na lang ay magsisimula na ang pelikula. Sabi ni Sierra, hindi na sila aabot. Sabi naman ni Oliver, manatili na lang sila roon at sa ibang araw na lang manood. Sumang-ayon si Sierra. Nag-order pa sila ng isang round ng alak at nagpatuloy sa pag-uusap. Pagkatapos, sinabi niyang mag-ACR lang siya at babalik agad, saka siya tumayo at umalis. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa kanyang upuan. Umupo na parang walang nangyari. Natapos ang date,
Tinawagan ni Oliver ang sasakyan para ihatid si Sierra pauwi. Binuksan ni Lily ang pinto ng apartment, at bumulwak ang mabahong amoy. Halos hindi siya makatayo. Samantala, dumating si Carl sa parking lot. Sinabi ng building manager na si Kevin na hindi niya alam na hiniling ni Carl na kunin ang lahat ng CCTV footage. Pagkatapos, agad siyang pumunta sa tabi ng parking space. Napansin niya na ang parking space ng apartment 11.0 ay mayroon lamang isang shopping cart. Tumawag ang kanyang kapatid na babae. Ang simula ay masamang balita. Dumating na ang car repossessor sa bahay. Hindi ko na rin halos mapanatili ang bahay. Magpapadala ako sa iyo ng pera sa lalong madaling panahon. Pero kailangan kong maghintay ng ilang araw bago ko makuha ang pera. Ang tawag na ito ang naglantad sa tunay na kalagayan ni Sierra. Nang pumunta siya sa Boston, hindi lang ito dahil sa oportunidad sa trabaho. Naiwan niya ang isang pamilyang nasa bingit ng pagbagsak, kasama ang isang napakatotoong kakulangan sa pera ang kagyat na problemang kailangan niyang lutasin sa lungsod na ito. At ang paraang pinili niya para solusyonan ito ay mula sa kanyang nasa backpack. Ang mga nakahandang linya mula sa nakatakdang pagtatagpo ay nagsimulang magbigay ng pahiwatig. Sa kabilang banda, pumalis si Oliver sa trabaho at kusa niyang tinawagan si Sierra. Inimbitahan niya itong manood muli ng sine. Pumayag si Sierra. Nagkita ang dalawa sa harap ng sinehan. Sa pagkakataong ito, nanood talaga sila ng sine. Pagkatapos ng pelikula, sumama si Sierra kay Oliver sa apartment nito. Pagpasok, ramdam ang pagkakaiba. Ang ganitong uri ng high-end na apartment at ang pinong loft na tinatawag ng real estate ad, ay hindi mula sa iisang mundo. Tiningnan ni Sierra ang paligid ng espasyo nang hindi nagsasalita. Bago matulog, napansin ni Sierra ang isang peklat sa katawan ni Oliver kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Oliver na matagal na iyon at isa lamang aksidente. Kalmado ang kanyang tono na parang nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi na mahalaga. Hindi na nagtanong pa si Sierra. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Sierra dahil sa gulat. May kakaibang tunog sa loob ng bahay. Sinundan niya ang ingay. Nakita niya si Oliver na gumagawa ng kakaibang kilos sa dilim. Isa siyang taong may matinding insomnia, at iyon ang paraan niya ng pagpapagod sa sarili sa gabi. Pagdating ng umaga, nagising si Sierra at sinabi sa kanya ni Oliver na hindi siya nakatulog buong gabi. Sabi niya, mayroon siyang malalang sleep disorder. Marami na siyang nakonsultang doktor, at pareho lang ang dahilan gaya ng iba. Masyadong magulo ang mundo, hindi mapatigil ang isip sa pag-iisip. Naglista siya ng mga dahilan sa tono na tila nagbibiro lang. Inflasyon, climate change, social media. Walang sinabi si Sierra. Nagpaalam siya kay Oliver at umalis. Pumasok sina Carl at Lily. Ang apartment number 11 ay kakaiba ang kalinisan at kaayusan. Pero nakabukas ang vault, at ang bangkay sa bathtub ay malala na ang pagkabulok. Pagkatapos ibabad sa kemikal, nagkadurog-durog ito sa daan-daang piraso. Halos hindi na makilala ang orihinal na anyo nito. Inabisuhan ng forensics na unahin ang pagsasagawa ng autopsiya. Ngunit nag-aalinlangan si Carl tungkol dito, ang kalagayan ng bangkay. Na ito ay hindi nagbibigay ng kahit katiting na pag-asa. Punong-puno ng masangsang na amoy ang lugar, na pagtanto ni Lily na ito ay pinaghalong bleach at panlinis. Pati ang oven ay nasa pinangyarihan, wala ring anumang bagay na makakapagtukoy sa pagkakakilanlan. Ngunit sa tabi ng kama ay may bote ng gamot, napansin ni Carl na may batch number pa ang bote. Inakala ng produksyon na mas mabilis na masusundan ang pahiwatig na ito kaysa sa paghihintay sa ulat ng pagsusuri sa lason. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa crime scene sa social media, at lumabas ang hashtag. Sinabihan ni Lily si Carl na subaybayan ang comment section para tingnan kung may nakakakilala sa taong nasa apartment number 11. Nakita ni Lily ang isang pares ng sapatos ng babae na size 37.5. Sa ibang bahagi ng crime scene, patuloy silang naghahanap ng mga gamit ng babae na naiwan sa crime scene. Pinulot ni Lily ang isang piraso ng papel na may sulat kamay. Nandoon ang listahan ng take-out na pagkain na tinansya niyang sapat para sa dalawa. Nakahanap si Carl ng tiket sa sine mula pa noong nakaraang buwan. Inakala niyang ito ay isang alaala ng isang date. Inisip ko na siya ay isang babaeng nasa 20, mula sa mababang kita, middle class na pamilya, nakikipag-date sa kanyang mayamang kasama sa bahay. At inakala niyang isang himala ang makipagtalik sa kanya. Diyos ko, nakakalungkot, maliban kung hindi ganoon ang nangyari. Pagkaalis ni Sierra sa apartment ni Oliver, tinawag siya ng isang babae. Nagpakilala ang babae bilang si Jane. Sinabi ni Jane na gusto lang niyang paalalahanan si Sierra na mag-ingat. Sinabi niyang hindi si Oliver ang taong inaakala ni Sierra. Pero hindi ito pinansin ni Sierra at tumalikod para umalis. Naiwan si Jane na nakatingin sa kanya at bumulong ng good luck. Habang nasa subway, inilabas ni Sierra ang mga litratong palihim niyang kinuha sa apartment ni Oliver. Tinitigan niya ang screen. Ang vault ang target niya, pero wala pa siyang password nito. Nagpadala si Sierra ng sexy na litrato kay Oliver at inaya itong mag-lunch.
Pagkikita nila, sinabi ni Oliver na nagustuhan niya ang suot na damit ni Sierra ngayong araw. Sabi ni Sierra, vintage daw yun, mula pa raw noong 90s, nabili niya sa thrift store. Malapit nang matapos ang tanghalian, tinawag ni Oliver ang bill at naglabas ng pera. Tinitigan ni Sierra ang tumpok ng pera at diretsyong tinanong kung bakit hindi siya gumagamit ng credit card. Ang sagot ni Oliver ay kawalan ng tiwala sa sistema ng industriya ng pananalapi. Pinapayagan ng credit card ang industriya na mahawakan ang lahat ng kilos ng isang tao, kung saan nagpunta, kung ano ang kinain, kung sino ang kasama. Kaya paano mo ginagawa yan? Itinatago mo ba ang lahat ng pera sa ilalim ng kutson? Paano mo ito pinamamahalaan? Itinatago ko ang lahat ng impormasyon ng account sa isang ligtas na lugar. Balik tanong ni Oliver kung bakit hindi niya nakikita si Sierra sa social media. Kalmadong ipinaliwanag ni Sierra na dati ay gumagamit siya ng mga platform na ito. Ngunit may nagnakaw ng pagkakakilanlan ng kanyang kapatid para makabili ng kotse. Mula noon, binura na niya ang lahat ng bakas niya sa internet. Hindi siya tinantana ni Oliver at sinabing hindi lang social media ang problema. Wala siyang anumang bakas sa buong internet. Huminto sandali si Sierra at mahinahong sinabi, "Siguro, walang gaanong kapana-panabik sa buhay ko para idokumento." At tumawa. Ang isa ay nagtanong tungkol sa pera, ang isa naman ay nagtanong tungkol sa mga bakas sa internet. Magkaiba ang direksyon, ngunit pareho ang layunin, alamin kung ano ang itinatago ng kabilang panig. Pareho silang hindi talaga nagtitiwala sa isa't isa, kaya tahimik silang nagkaintindihan at lumipat sa ibang paksa. Nang matapos ang tanghalian, kusang nag-alok si Sierra na bisitahin si Oliver ngayong gabi. Ngunit iginiit ni Oliver na dalhin ang hapunan sa kanya. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, mabilis na tumakbo si Sierra pabalik sa apartment upang maglinis. Inilagay niya ang koleksyon ng Mercury 13 biographies sa isang madaling makitang lugar. At sinadya pa niyang gawing kapansin-pansin ang mga anay sa sulok ng pader. Bawat detalye ay nakaplano. Bumubuo siya ng tagpong gustong makita ni Oliver, isang Sierra na totoo, natural, at mapagkakatiwalaan. Hinanap ni Carl si Lily, at nakita siyang nakikipag-usap sa isang lalaki. Tahimik na kinuha ni Carl ang plaka ng sasakyan nito. Pagkaalis ng lalaki, tinanong ni Carl si Lily kung sino iyon. Sabi ni Lily, isa siyang saksi na nakatira malapit doon at nagbebenta ng droga sa mga kabataan. Gumagawa ng teknolohiya sa lugar na iyon, noong una ay akala niya ay ang lead na ito ay maaaring magdulot ng breakthrough, ngunit ang paghabol dito ay humantong sa isang dead end. Tinanong ni Carl kung paano niya nakilala ang taong ito. Sinabi ni Lily na hindi niya kilala, kundi ang kapitbahay sa apartment 33 ang nagbigay ng lead. Bumalik si Carl upang tingnan ang eksena at sinabi ang kanyang hula. Naniniwala siya na ang paraan ng paggawa ng salarin ay parang pansamantalang paghahanap sa internet, ngunit ang salarin ay nag-iwan ng isang butas. Ang buong eksena ay inayos. Ang layunin ay upang magpanggap na isang pagbabayad ng gang, o sadyang guluhin ang pagkakakilanlan ng namatay, upang sayangin ang buong oras ng pulisya sa unang 2 araw sa pag-alam. Kung sino talaga ang namatay, iminungkahi pa niya, na hindi na maaaring ipagpalagay na lalaki ang namatay. Ang bangkay ay labis na napinsala, kahit ang kasarian ay hindi na matukoy. Habang nag-uusap, dumating sa pinangyarihan ang manager ng apartment na si Kevin. Sa pagtatangkang huwag mawala ng kontrol, naglabas siya ng kontrata sa pag-upa. Tiningnan ni Carl ang pangalang Oliver Kennedy na nagbabayad ng upa buwan-buwan. Ang may-ari ay si Color Bolani, inutusan ni studio si Lily na kontakin si Bellamy. Habang ako naman ang magbeberipika ng pagkakakilanlan, maghihiwalay tayo ng kilos. Gabing iyon, pumunta si Oliver sa tinutuluyan ni Sierra gaya ng napagkasunduan. Pagkapasok pa lang, humingi na agad ng paumanhin si Sierra dahil masikip at sira-sira ang atep. Sinabi niyang nagmamadali siya noong lumipat kaya iyon lang ang nahanap niyang lugar. Nagpakita naman ng pagiging kampante si Oliver at sinabing gusto niya ang ganoong klase ng bahay. Nagbiro lang siya na sa tawag ng mga nasa real estate. Ang lugar na ito ay maituturing lang na isang cozy apartment. At kung tawagin naman itong one of a kind, kadalasan ay nangangahulugan lang iyon na may multo. Mula noon, ang kwento nilang dalawa ay napunta sa mga alaala ng pagkabata ni Sierra. Ikinwento niya na noong bata siya, akala niya ay may multo sa lumang bahay nila. Madalas siyang makarinig ng mga kakaibang ingay sa gabi at laging iniisip na ang mga glass animal ng nanay niyang si Street Ledger ay mabubuhay kapag tulog na ang lahat. Inamin din niya na noon, sa loob ng isang malamig na bahay na kulang sa atensyon. Umasa siyang may mangyayari na maglalabas sa kanya sa buhay na iyon. Nang pumasok si Sierra sa banyo, naiwan si Oliver ng mag-isa at tahimik na pinagmasdan ang buong silid. Nakita niya ang mga bakas ng anay sa sulok ng dingding, ang mga murang painting, at ang mga libro tungkol sa kalawakan sa istante. Lahat ng bagay sa atap ay tumugma sa larawang ipininta ni Sierra kanina.
Ngunit pagkatapos ay napansin ni Oliver ang kanyang bag, at natuklasan na mayroon itong lihim na kompartimento na nagtatago ng isang pulang notebook. Hindi pa niya ito nabubuksan nang lumabas si Sierra mula sa banyo, na naging dahilan upang agad siyang tumingin sa ibang direksyon at manahimik, na parang walang nangyari. Sa ibang bahagi ng lungsod, sa bahay ni Elliot, pinaalalahanan ni Allison si Elliot na huwag kalimutan ang tunay na pagkatao ni Oliver, at iginiit na tanggalin na siya agad sa trabaho. Hindi pumayag si Elliot. Sinabi niyang mahusay magtrabaho si Oliver. Bukod pa roon, may utang na loob siya sa ama ni Oliver na siyang nagbigay ng unang puhunan sa kumpanya, noong wala pang gustong mamuhunan na kahit anong investment fund. Sumagot si Allison na hindi niya utang sa pamilyang iyon ang magsakripisyo para pagtakpan ang lahat ng ginagawa nila, nang tanungin siya ni Elliot kung iskandalo ba ito ng pamilya ni Oliver. Binanggit ni Allison ang patuloy na paglipat-lipat ng tirahan ni Oliver sa nakalipas na mga taon, mula New York hanggang Oakland, at sa pag-aakalang sa tuwing nababanggit ang nakaraan, siya ay naglalaho, kahit alam niyang may problema ang nakaraan ni Oliver. Nagdesisyon pa rin si Elliot na panatilihin siya sa gitna ng tensyonadong pag-uusap nila ni Allison. Hindi mo kayang putulin ang ugnayan sa pamilya ni Oliver, dahil sa isip mo, ang utang mula sa investment noon ay hindi pa nababayaran. Kinabukasan, tinanong ni Sierra si Oliver tungkol sa plano niya para sa araw na iyon. Sinabi niyang kailangan niyang asikasuhin ang mga dokumento para sa renovation project ng fiber optic sa library, at nagbibiro pa si Sierra na may internet na doon. Habang tinatanong kung sino pa ang nangangailangan ng library, biglang tumunog ang telepono niya. Pagkatapos sagutin ang tawag, nagbago ang mukha niya at sinabing kailangan niyang lumipat sa loob ng 3 linggo, dahil sasarhan ng gusali para sa pest control at pagkukumpuni ng istruktura. Nagtanong pa si Oliver ng ilang bagay, at kusa siyang inalok na tumuloy muna sa kanila sa panahong iyon. Noong una ay tumanggi si Sierra, pero patuloy siyang kinumbinsi ni Oliver. Sinabing may bakanteng silid pa sa bahay niya at pansamantala lang naman ito. Sa huli, napangiti si Sierra at pumayag, pagkatapos ay nagbiro si Oliver ng may halong katotohanan. Tinatanong kung masyado ba siyang nagmamadali. Sumagot si Sierra na tama nga, medyo mabilis, at biniro siya na hahawakan niya ito ng mahigpit. Sumakay naman si Oliver sa biro para magtapos ang usapan sa isang malambing na paraan. At sa gayon, opisyal nang lumipat si Sierra sa kanyang apartment. Pagbalik sa apartment, nakakita si Oliver ng isang sobre sa kanyang mailbox, na may nakasulat na dati niyang pangalan, Oliver Street, Ledger. Natigilan siya sa nakita. Kasabay nito, nagsasaliksik si Sierra tungkol sa Street, Ledger Corporation, at nakita ang balita tungkol sa merger deal. Kakapasa lang ng Department of Justice na magtataas sa valuation ng korporasyong ito sa $16 bilyong. Pag-uwi sa bahay, agad na tinawagan ni Oliver sa video call ang therapist niyang si Jan. Sinabi niyang may nagpadala ng isang sobre, na may nakasulat na tunay niyang pangalan at naniniwala siyang sinusubukan siyang kilalanin ng nagpadala. Tinanong siya ni Jan kung sino pa ang nakakaalam na nasa Boston siya. Sabi ni Oliver, bukod sa pamilya niya, kay Jan, at kay Elliot, wala nang iba. Pero inamin din niyang may nakilala siyang babae na ang pangalan ay Sierra. Sabi niya, nagkakilala sila sa grocery store. Nagkakamabutihan na sila pero ang mga mababaw na impormasyon lang ang ikinukwento niya sa babae. Gaya ng bago lang siya sa lungsod at nagtatrabaho sa isang construction company. Pagkarinig nito, sinabihan ni Jan si Oliver na dapat na niyang bawiin ang sulat at tapusin ang relasyong ito bago pa ito lumalim. Pero hindi nagtagal matapos ang tawag, tinawagan pa rin ni Oliver si Sierra, at tinanong kung gusto na nitong magsimulang maglipat ng gamit sa bahay niya ngayong gabi. Kasabay nito, nakatanggap si Sierra ng tawag mula sa kanyang kapatid at nakausap ang kanyang ina. Mula sa tawag, nalaman niyang na-foreclose na ng bangko ang lumang bahay ng pamilya nila. Naipadala na ang abiso at kaunti na lang ang natitirang oras bago ito maging pampubliko. Nagreklamo ang nanay niya tungkol sa overdue na mortgage, mga tambak na bayarin, at ang utang na iniwan ng yumaong ama. Pinuto ni Sierra ang sinasabi nito at diretsahang tinanong kung magkano ang kailangan para hindi mawala ang bahay. Nang marinig ang halagang $5,000, agad niyang sinabing makakahanap siya ng paraan, at kaya pa niyang magpadala ng 10,000. Hindi naniwala ang nanay niya at tinanong kung paano siya kikita ng ganoong kalaking pera sa trabahong data entry lang. Iginiit pa rin ni Sierra na maayos ang takbo ng trabaho niya, at sinabihan ng ina na sabihan ang bangko na mababayaran nila ito ngayong buwan. Bago ibaba ang telepono, tinawag siya ng ina sa pangalang Megan. Sinabihan niya ang kanyang ina na huwag sabihin ito kanino man at panyanatag. Ang loob nito na basta mabayaran ang bill, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng tawag, nabunyag ang tunay niyang pagkatao. Si Sierra ay si Megan pala, at ang paglapit niya kay Oliver ay hindi nagkataon lang. Pinuntahan ni Lily si Elliot para magtanong tungkol kay Oliver Kennedy, na nakatira sa apartment ng Bellamy Company, at nagtatrabaho rin para sa kanya.
Kinumpirma ni Elliot na ilang linggo nang hindi pumapasok si Oliver, at sinabing hindi niya alam kung may nangyari ba rito. Sinabi ni Lily na may natagpuang bangkay sa loob ng apartment, pero hindi pa maaaring magbigay ng karagdagang detalye, saka tinanong kung may gustong manakit kay Oliver. Sumagot si Elliot na wala, dahil mabuting tao si Oliver. Tinanong pa si Lily, sinabi niyang kinuha si Oliver ilang buwan na ang nakalipas dahil kailangan ng kumpanya ng isang magaling na inhinyero, at ang huli nilang pagkikita ay ilang linggo na ang nakalipas sa Pier Park. Nagpatuloy si Lily sa pagtatanong kung may kasama ba sa bahay si Oliver. Ngunit sinabi ni Elliot na hindi siya sigurado. Pagkatapos ay sinabi ni Lily na may nakitang bote ng sedative sa crime scene na ninakaw mula sa ospital. At posibleng ginamit ito sa krimen kung hindi si Oliver ang biktima. Kung gayon, maaaring buhay pa si Oliver at nasa panganib. Pagkarinig nito, nanahimik sandali si Elliot at inaming hindi aksidente ang pagkikita nila sa parke, kundi si Oliver ang nag-aya sa kanya roon para mag-usap. Ngunit nang dumating si Carl, agad nagbago ang tono ni Elliot at itinanggi ito. Ipinaalala ni Lily na ang pahayag niya ngayon ay malayo sa nauna niyang sinabi, habang mas lalong nagdiin si Carl at sinabing, hindi totoong pangalan ng Oliver Kennedy at ang taong ito ay halos walang record bago ang Disyembre ng nakaraang taon. Sinubukang tumanggi ni Elliot pero mabilis na uminit ang kanilang paghaharap. Sa huli, umalis siya ng magulo, na nag-iwan ng malaking tanong tungkol sa kung ano ang balak sabihin ni Oliver sa kanya noong nagkita sila sa parke. Pagkalipat sa apartment ni Oliver, naglagay si Sierra ng painting sa tabi ng kama, at unti-unting inayos ang gamit na parang tunay na siyang kabilang sa lugar na iyon. Pero ang pinaka-pinagtutuunan niya ng pansin ay ang vault, sa sulok ng silid. Nang gabing iyon, habang nag-uusap silang dalawa, tinanong ni Sierra si Oliver kung bakit siya pumasok sa industriya ng construction technology. Kinuwento ni Oliver na noong bata siya ay gusto niyang maging astronaut. Plano niyang mag-aral ng engineering at astronomy pero nagbago ang takbo ng buhay niya. Nang mabanggit ang badge sa suit ng astronaut, tinawag niya itong meatball pero hindi alam ni Sierra ang tawag na iyon. Ang bahagyang pag-aalinlangan nito ay napansin agad ni Oliver. Nang maligo si Sierra, naiwang mag-isa si Oliver. Kinuha niya ang pampakalma, itinurok sa sarili, at mabilis na nakatulog. Pagkakatulog niya ng mahimbing, tahimik na bumangon si Sierra. Dinala ang notebook sa harap ng vault at sinubukan ang bawat password na inihanda niya, ngunit paulit-ulit na hindi pa rin ito bumubukas. Kinabukasan, nang makitang mahimbing ang tulog ni Oliver hanggang hapon, ginaisang siya ni Sierra at tinanong tungkol sa hyringiglia. Sinabi ni Oliver na iyon ay pampakalmang inireseta ng doktor para sa kanyang insomnia dahil sa pagkabalisa. Sinabi niyang marami na siyang sinubukang paraan pero walang gumana, at dahil sa matagal na hindi pagtulog, hindi na niya matukoy ang katotohanan. Tinanong siya ni Sierra kung ano ang ikinababahala niya, sumagot lang si Oliver na kung ano-ano lang. Mula sa trabaho, buhay, hanggang sa mga nakaraang pagkakamali, at agad siyang umiwas sa pamamagitan ng pagtayo at pagtawag sa kumpanya. Habang patuloy pa rin ang technical team sa paglilinis ng pinangyarihan. Sa banyo, galit na umalis si Elliot at mabilis siyang sinundan ni Lily. Bago sumakay sa kotse, sinabi ni Elliot, huwag mong istorbohin si Ollie, at umalis na siya. Nang marinig ni Lily ang pamilyar na pagtawag kay Oliver, agad niyang napagtanto na hindi itinuturing ni Elliot si Oliver bilang isang ordinaryong empleyado. Para sa kanya, ang sinabi ni Elliot na huwag mong istorbohin si Ollie ay nagpapakita rin na naniniwala siyang buhay pa si Oliver. At sa huling pagkikita ninyo, tiyak na may sinabi si Oliver sa iyo na mahalaga. Pagkatapos, sinuri muli ng pangkat ng investigasyon ang CCTV. Natuklasan nila na ang parking space ng apartment number 11, na matagal na bakante, ay nagsimulang magkaroon ng sasakyan simula noong nakaraang buwan. Sa kuha, nakita rin kasama ni Oliver ang isang babae, pero sinabi ni Kevin na hindi niya ito kilala. Sumunod na tiningnan ni Carl ang CCTV sa lobby at nakita na noong alas 5:29 ng umaga. Isang kaina-hinalang tao ang lumitaw, pinindot ang fire alarm, at mabilis na umalis. Hindi pa matiyak ni Carl kung siya ang salarin, pero naniniwala siyang sadyang nagpakawala ito ng false alarm para papuntahin ang mga bumbero sa lugar. Kinabukasan, sabay na umalis ng apartment sina Sierra at Oliver. Habang naglalakad, napansin ni Oliver ang isang babaeng nakatitig kay Sierra, kaya tinanong niya kung kakilala nito ang babae. Sumulyap lang si Sierra at sinabing hindi, dahil mukhang hindi normal ang taong iyon. Pagdating sa kanto, naghiwalay sila, pero pagkaalis ni Oliver, agad na nilapitan ni Sierra si Jane. Mahinang binalaan niya itong lumayo sa kanya, saka dumaan sa likurang pinto ng gusali at umalis. Pagkatapos, tinawagan ni Sierra ang kanyang kapatid nang diretsahan siyang tanungin kung saan talaga galing ang perang iyon. Inamin niyang may paraan siya para makakuha ng pera mula sa Street Ledger Group. Agad na naunawaan ng kanyang kapatid na ang target ni Sierra ay si Oliver Street Ledger,
kaya natataranta niya itong pinigilan sa gagawing kahangalan. Pinakalma lang siya ni Sierra at sinabing magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal, tumawag si Oliver at sinabing maaga siyang nakauwi at hiniram ang sasakyan ni Elliot para tulungan siyang maglipat ng gamit, at naghihintay na ito sa lobby ng kumpanya. Natigilan si Sierra at pinaghintay siya ng 15 minuto, saka nagmamadaling bumalik sa gusali. Dumaan siya sa likod at nagkunwaring kakalabas lang ng trabaho para sumakay sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe, tinanong ni Sierra ang tungkol sa sasakyan at kung bakit. Napakadali para kay Elliot na ipahiram ito kay Oliver. Sinabi ni Oliver na laging mabuti si Elliot sa kanya, pangunahin na dahil sa relasyon nito sa kanyang ama. Ikinwento niyang magkaklase noon sina Elliot at ang kanyang ama, at palagi niyang nararamdaman na may pagtingin si Elliot sa kanyang ama na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit hindi ito kailanman nasuklian. Sinabi ni Sierra na ang pamilya niya ay mayroon lang isang lumang sasakyan, na tumakbo na ng mahigit 300,000 kilometro, at malinaw na nagmula silang dalawa sa magkaibang mundo. Sumagot lang ng maikli si Oliver na hindi na mahalaga ang bagay na iyon ngayon. Pagkalipas ng 56 na araw, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Nakahanap si Baway ng isang maliit na pilak na hakaw sa bathtub. Ngunit wala pang ibang ebidensyang natatagpuan, na sapat para matukoy ang kasarian ng biktima habang sinusuri ang pinangyarihan. Napansin din ni Lily ang isang pakete ng hallucinogenic na tsokolate. Kasabay nito, ipinadala ni Carl sa kanya ang footage mula sa kamera ng taong humila sa fire alarm noong madaling araw ng insidente. Dahil sa mga nakalap na impormasyon, ibinaling ni Lily ang kanyang atensyon sa taong ito. Iniisip na baka direktang sangkot siya sa kaso. Bumalik ang oras sa 12 araw habang naglilinis ng silid at naghahandang isuot ang pilak na hakaw. Nakarinig si Sierra ng ingay sa labas kaya itinigil niya ang ginagawa. At lumabas para tingnan si Oliver na kakabukas lang ng mailbox at nakatanggap ng liham na may nakalagay na tunay niyang pangalan. Sa loob ay may numero lang ng telepono, matagal niyang tinitigan ang mga numero. Sinubukan niyang tumawag pero pinatay din agad pagkarinig ng ring, pagkatapos ay bumalik siya sa loob bitbit ang liham. Tahimik na nagmamasid si Sierra at nakita pa niya sa mesa ang isang sobre mula sa JP Morgan. Sa mga sumunod na araw, dumanas ng insomnia si Oliver. Naubusan siya ng pampakalma at ilang gabi na siyang hindi makatulog. Pagsapit ng 16 na araw, nagmaneho siya papunta sa kanyang therapist. Sinabi ni Jan na 3 gabi na siyang hindi nakakatulog at nakatanggap pa siya ng pangalawang sulat kamakailan. May kasama itong numero ng telepono. Inamin niyang sinubukan niya itong tawagan pero hindi niya sinagot ang tawag. Nagtanong pa si Jan tungkol kay Sierra, at sinabi ni Oliver na hindi na sila nagkikita. Dahil masyado silang magkaiba, pagkatapos ay binigyan siya ni Jan ng hallucinogenic chocolate, na may mas matapang na dosis at pinayuhan siyang kalahati lang muna ang kainin. Sinabi rin ni Oliver na habang papunta rito ay may babaeng naka-red hair na sumusunod sa kanya. At iginiit niyang hindi niya lang ito guni-guni kundi may nakakilala talaga sa kanya. Habang wala si Oliver, hinalugog ni Sierra ang itinapon niyang sobra. Kinuha ang numero ng telepono, at tumawag para mag-usisa tungkol sa account. Pagkalipas ng 56 na araw, nahanap ni Lily sa basurahan ng apartment ang liham na ipinadala niya kay Oliver. Nakasulat sa sobra ang tunay niyang pangalan, hindi Kennedy. Kasabay nito, matapos ang panlilinlang na tawag ni Sierra, sorpresang nakatanggap si Kiki Ledger ng mensahe mula sa JP Morgan na humihingi ng feedback sa kanilang serbisyo. Kahit na hindi siya nakipag-ugnayan sa bangkong ito kamakailan, sakto namang umuwi si Oliver at pagbukas niya ng pinto ng dressing room. Nagulat siya nang makita si Sierra na palabas mula roon. Sandaling natigilan ang dalawa, tinanong ni Oliver kung ano ang ginagawa niya, at sinabi lang ni Sierra na nagulat siya dahil hindi niya narinig ang pagdating nito. 56 na araw ang nakalipas, ipinakita ni Lily kay Carl ang sobrang nahanap niya sa basurahan. Nakasulat doon ang pangalang Oliver Ledger, mula sa pahiwatig tungkol sa mga ninakaw na gamot na pampakalma sa ospital ng East County. Mabilis na natunto ni Lily ang totoong pagkakakilanlan ni Oliver. Lumabas sa screen ang impormasyon tungkol kay Oliver Ledger, 33 taong gulang na anak ng bilyonaryong si Casper Ledger. Nawawala matapos tumakas sa warrant of arrest dahil sa kasong murder in the first degree, at gumamit ng iba't ibang pekeng pangalan mula noon. Doon lang tunay na nakita ni Lily at Carl ang taong hinahanap nila. Pagbalik sa 16 na araw, naabutan ni Oliver si Sierra. Nasuot ang kanyang polo at kakalabas lang mula sa closet. Nang tanungin niya, sinabi ni Sierra na pumasok lang siya roon para kumuha ng maisusuot. Nagduda pa rin si Oliver nang banggitin ang safe, at sinabing nandoon na iyon sa apartment dati pa. Wala siyang password. Agad namang itinanggi ni Sierra na napansin niya iyon. Pagkaalis ni Oliver, binuksan ni Sierra ang laptop niya at chinek ang email. Sa gitna ng mga email sa trabaho, nakita niya ang isang statement notification mula sa Zurich Equity Partner. Mula doon, nagpunta siya sa login page at ginamit ang impormasyong inihanda niya.
para ma-access ang account ni Oliver. Matapos makapasa sa email verification, nakita niya na mayroong mahigit 10 milyong dolyar sa account. Sa patuloy niyang pagsusuri sa kasaysayan ng paggastos, natuklasan din niya na buwan-buwan. Nagbabayad si Oliver ng 25,000 dolyar sa kanyang therapist. Pagkatapos noon, nag-login si Sierra sa account ng Narrow River Memorial Fund. At naglipat ng 100,041 dolyar. Pagkatapos ay binura niya ang lahat ng bakas bago niya isara ang computer. Pagkalipas ng 56 na araw, muling binuksan ni Lily ang kaso ni Oliver. At sinundan ang kaso ng pagpatay na nangyari noong 2009. Nang matagpuan ng isang estudyanteng nagngangalang Paul na patay sa tabi ng ilog. Ang nahuli noon ay si Senador Mon, pero ayon sa chismis ng mga estudyante, si Oliver Street Ledger ang tunay na nasa likod ng lahat. Sabi ni Lily kay Carl, halos hindi direktang nababanggit ang pangalan ni Oliver sa mga opisyal na dokumento. May ilang source lang sa internet at mga lumang kwento na nagsasabing alam ito ng lahat sa paaralan noon. Hindi lang nila matukoy ang katotohanan. Ipinagpatuloy ni Carl ang pagbabasa ng natitirang impormasyon, at nakitang karamihan sa mga ito ay mga watak-watak na tala tungkol sa pagpapakita ni Oliver sa iba't ibang lungsod. Ang huling pagkakataon ay sa Boston ilang buwan na ang nakalipas. Napansin ni Lily ang detalye ng nagpadala ng liham kay Oliver. Isang numero lang ng telepono ang naiwan dahil nasa basurahan ang liham. Pareho silang nag-akala na hindi na sumagot si Oliver. Agad na tinawagan ni Lily ang numero at narinig ang voicemail ng isang babaeng nagngangalang Jane Miller. Pagkatapos ay nag-iwan ng mensahe na nagsasabing siya si Lily mula sa Boston Police Department at hiniling na tawagan siya sa lalong madaling panahon. Tinawagan ni Sierra ang kanyang kapatid pagkatapos at sinabing nakuha na niya ang pera mula sa bahay ng Ledger. Sabi niya, kailangan pang maghintay ng 1 o 2 linggo bago dumating ang padalang pera. Pero natapos ang lahat ng itanong ng ate niya kung sapat ba ang 5,000 dolyar para maisalba ang bahay. Sumagot si Sierra na sapat na ito at may sobra pa, saka pinakiusapan ng ate na huwag sabihin kay nanay. Nagpatuloy ang ate sa pagtatanong kung paano siya nakakasigurong hindi siya mahuhuli at kailan siya babalik. Sinabi ni Sierra na medyo komplikado ang lahat at ipapaliwanag niya pag-uwi, pero sa ngayon, gusto muna niyang manatili ng mas matagal, kahit hanggang sa pumasok na talaga ang pera sa account. Nang ipaalala ng ate na nakuha na niya ang pakay niya, wala na ring dahilan para magpatuloy pa. Sinabi lang ni Sierra na hindi pa tapos ang trabaho niya at ibinaba ang telepono. Pagkalipas ng 56 na araw, nagkaroon ng progreso ang investigasyon. Nang makakita ang mga forensic expert ng bakas sa mga piraso ng bungo, at naniniwalang babae ang biktima. Kasabay nito, sinabi ni Lily na tinawagan niya ulit si Jane Miller, pero puno na ang voicemail nito, kaya hinala niya ay matagal nang nawawala si Jane. Ilang sandali pa, nakatanggap si Carl ng balita mula sa isang pulis na ang numero ni Jane ay nagpapakitang nasa Boston pa siya. Ang liham para kay Oliver ay hindi dumaan sa koreo, na inilagay niya mismo at 1 buwan bago iyon. Nagulat si Jane sa pulisya tungkol sa paninira ng ari-arian, na kinasasangkutan ng isang asul na kotse na may plakang New York sa mismong gusaling ito. Sinusundan ng pahiwatig na iyon, natagpuan ni Lily at Carl ang kotse sa garahe ng apartment, mula sa shopping bag at access card na naiwan sa loob. Natukoy nila na malamang na nakatira si Jane sa gusali sa apartment number 7. Agad na hiniling ni Carl na ay lockdown ang lugar at pagkatapos ay pumunta sila ni Lily sa harap ng apartment na iyon at kumatok ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot sa loob. Pagsapit ng 17 araw, nakita ni Oliver ang babaeng may pulang buhok sa gym. Agad niyang napagtanto na ito ang taong sumusunod sa kanya. Tahimik niya itong sinundan, at nang hindi ito nakatingin, tinawagan niya ang numerong nakasulat sa Sobra. Nang tumunog ang telepono nito, pagkasagot ni Jane ay agad itong ibinaba ni Oliver para kumpirmahin siya nga ang nagpadala ng sulat. Patuloy na sinundan ni Oliver si Jane at nalamang nakatira rin pala ito sa parehong apartment. Nang mapansin ni Jane na may sumusunod sa kanya, agad siyang tumakbo sa elevator. Sa galit, bumaling si Oliver at pinagbabasag ang sasakyan nito. Sakto namang nakita siya ni Kevin kaya mabilis itong lumapit para magtanong. Hindi nagpaliwanag si Oliver, naglabas lang siya ng pera at pinabura kay Kevin ang CCTV footage. Pagkalipas ng 56 na araw, pinanood ni Carl at Kevin ang CCTV. At nadiskubre nilang ang recording mula alas 3:30 ng hapon. Hanggang alas 11:23 ng umaga ay burado na. Sinubukan itong ipaliwanag ni Kevin na baka system sync error lang iyon. Pero hindi naniwala si Carl at sinabing wala siyang pakialam sa ibang bagay ngayon. Gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyari sa bangkay sa bathtub. Kasabay ng pagtiyak na ang taong nagbell ng fire alarm ay tiyak na hindi ibang tao kay Kevin. Dahil naiipit, nagsimulang magpanik si Kevin at paulit-ulit na itinanggi ang kanyang kinalaman dito. Sinamantala ni Lily ang pagkakataon para itanong kung kailan niya huling nakita si Jane.
Ngunit sinabi ni Kevin na hindi niya matandaan, at agad na humiling si Lily ng search warrant para sa apartment ni Jane. Mula sa mga nakalap na ebidensya, halos nakarating na ang dalawa. Sa conclusion na si Jane ang malamang na hindi kilalang babaeng biktima sa bathtub. Pagsapit ng ika-19 na araw, dinalhan ni Sierra ng tanghalian si Oliver sa kanyang opisina. Habang naghihintay sa kanya, naupo siya at nakipag-usap kay Elliot. Kinuwento niya na kakilala na niya si Oliver mula noong sanggol pa ito. Pagkalipas ng maraming taon na hindi nagkita, nagtagpo sila ng hindi inaasahan at dinala niya ito sa Boston. Nang banggitin ni Sierra ang tungkol sa malabong pagtukoy ni Oliver sa isang pangyayari noong high school, natigilan si Elliot at iniba ang usapan. Kasabay nito, hindi bumalik si Oliver sa opisina kundi tinawagan ang kanyang therapist. Sinabi niya kay Jan ang tungkol sa babaeng may pulang buhok na sumusunod sa kanya. Pinakalma siya ni Jan at sinabing mahalagang putulin ang lahat ng koneksyon, na maaaring maging sanhi ng pagkawala niya sa kontrol kapag nakarinig siya ng ingay sa labas. Naghihinala si Jan na malapit lang si Sierra, habang nag-aalinlangang tumanggi si Oliver. Hindi nagtagal ay pumasok si Sierra, at ang pag-uusap ng dalawa, ay mabilis na nauwi sa pagtatalo. Sinisi ni Sierra si Oliver dahil sa paglayo nito sa kanya, habang sinagot naman siya ni Oliver na kailangan lang niya ng privacy. Nang tanungin siya ni Sierra kung nakapagmahal na ba siya ng totoo, gumanti si Oliver at sinabing pareho silang may kanya-kanyang pinagdadaanan. Gabi noon nang kumatok si Oliver sa apartment ni Jane, nagpakilala siya bilang kapitbahay na nakatira sa gusali. Pagkatapos ay binanggit ang mga papel na inilagay sa mailbox, na may pangalang Oliver Ledger. Diretsahang sinabi ni Jane na alam niya kung sino ito at kung ano ang ginawa niya. Tumanggi si Oliver ngunit sumagot din sa mahinahong tono, na umaasa siyang hindi na siya mahahanap kailanman ng lalaking iyon. Pagbalik ni Oliver sa apartment, mabilis na itinago ni Sierra ang notebook sa ilalim ng kama. Kusa namang humingi ng paumanhin si Oliver sa nangyari kaninang araw, habang nanatiling tahimik lang si Sierra. Pagkalipas ng 56 na araw, naglabas ang pulisya ng search warrant para sa apartment ni Jane. Binuksan ni Kevin ang pinto at bumungad ang isang espasyong halos kapareho ng apartment ni Oliver. Ari rin ito ng kumpanya ni Elliot noon. Habang nakahiga sa tabi ni Oliver, inamin ni Sierra na sinubukan niyang buksan ang vault, gamit ang petsa ng kapanganakan nito at nagsinungaling nang mahuli siya. Sinabi niyang wala siyang balak kumuha ng anuman, gusto lang niyang maniwala si Oliver na mapagkakatiwalaan siya. Para sa kanya, ang vault ay hindi lang isang nakaklaseng kahon, kundi parang isipan ni Oliver kung saan nakatago ang isang bagay na ayaw nitong sabihin. Sinabi ni Sierra na handa siyang makipagsapalaran sa pagtatanong ng diretsahan. Sana ay magbukas ang loob niya, ngunit hindi sumagot si Oliver at unti-unti siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, muli siyang natrap sa ilalim ng tubig at hindi makalangoy paitaas. Lumipas ang panahon mula ika-21 hanggang ika-32 araw. Noong St. Patrick's Day, kinuha ni Sierra ang hallucinogenic chocolate mula sa drawer ni Oliver. Binasa niya ang nakasulat na dosage sa balot para kay Oliver. Pagkatapos, inalok niya itong gumamit ng pinakamalakas na dose. Sinabi ni Oliver na kadalasan, kaunti lang ang kinakain niya, ngunit pumayag din siya sa huli. Pinag-cheers nila ang kanilang mga tsokolate bago sabay na kinain ang mga ito. Pagkalipas ng 56 na araw, pumasok si Lily sa silid ni Jane. At nakita ang buong pader na puno ng mga litrato, mga mapa, dokumento, at balita tungkol kay Oliver. Kasabay nito, noong araw ni San Patricio, nang magsimulang umepekto ang gamot, nakihalubilo sina Oliver at Sierra sa mga tao sa labas. Habang sa telepono ng kapatid ni Sierra, lumabas ang notifikasyon na matagumpay ang paglipat ng $100,000. Pagkatapos nito, sa kasalukuyan, biglang bumalik si Jane sa apartment. Sinabi niyang isa siyang freelance journalist na matagal nang sumusubaybay kay Oliver para isulat ang tungkol sa nakaraan niya at ng kanyang pamilya. Inamin ni Jane na siya ang nagpadala ng 2 anonymous na liham, dahil gusto niyang pilitin si Oliver na harapin ang kanyang nakaraan, at pumayag na makipag-usap sa kanya nang tanungin siya ni Lily tungkol kay Sierra. Sinabi ni Jane na nakita na niya ang babaeng ito ng ilang beses, at naniniwalang isa itong manloloko na nag-iinteres sa pera ni Oliver. Dahil alam ni Sierra kung sino talaga si Oliver pero nanatili pa rin ito sa tabi niya. Habang si Carl ay may kausap sa telepono sa kabilang kwarto at nakakita ng litrato ng bathtub sa mesa. Patuloy na tinanong ni Lily si Jane kung kaya bang patayin ni Oliver si Sierra. Kung alam niya kung alam mo ang sikreto niya o hindi. Sinabi ni Jane na posible ang bagay na iyon. At binanggit pa ang pagkamatay ni Allison na hindi lang basta isang aksidente. Noong gabi ng St. Patrick's Day, nagkita sina Oliver at Sierra kay Elliot at nakipag-inuman kina Allison at Jane. Nang malaman nilang mamamahayag si Jane, biglang natense si Oliver at umalis sa mesa. Samantala, hinayla ni Allison si Sierra at sinabing si Oliver Kennedy ay hindi niya tunay na pangalan at isa siyang mapanganib na tao, na nakapatay na,
pero kalmadong sumagot si Sierra na alam na niya iyon. Sa kabilang dako, kinumpronta ni Oliver si Elliot dahil sa pagpapalapit nito kay Jane, habang paliwanag naman ni Elliot, akala niya ay naghahanap lang ito ng matutuluyan para sa kanyang artikulo, at nangakong aayusin niya ito. Ipinaalala rin niya na nangako siya sa ama ni Oliver na palagi niya itong aalagaan at poprotektahan. Samantala, kinuwento ni Jane kay Sierra ang nakaraan ni Oliver, ang tungkol sa pagpatay sa Narragansett at kay Lucy, ang dating kasintahan nito sa London na tumakas, matapos malaman ang katotohanan. Pagkarinig nito, diretsahang tinanong ni Sierra kung talagang pinatay nga ni Oliver ang kanyang kaklase. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sierra ng mensahe mula sa kanyang kapatid. Pumasok sa banyo para tawagan ang kanyang kapatid na nagulat, nang malaman niyang nailipat na ang $100,000. At nangangambang malalaman ito agad ng pamilya Ledger, sinabi ni Sierra na bale wala lang ang halagang iyon sa kanila. Bukod pa roon, matagal nang gumagamit ng peking pangalan si Oliver kaya hindi niya ito agad mapapansin. Nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung bakit siya nakakasiguro, sinabi lang ni Sierra na matapos siyang lumapit dito, napagtanto niyang hindi pala ganoon si Oliver gaya ng inaakala nila. Mabilis na uminit ang kanilang pag-uusap ng diretsahang ipinaalala ng kapatid na nakuha niya ang perang iyon sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang lalaki. Pagpatay, sakto namang pumasok si Jane sa banyo at narinig ang lahat, agad niyang hinarang si Sierra at sinabing mabibigyan niya ito ng paraan para makatakas. Kung papayag itong maging source para sa artikulo tungkol kay Oliver. Kung hindi siya makikipagtulungan, banta ni Jane, isusumbong niya ito sa pulis tungkol sa perang kinuha nito. Pero hindi natinag si Sierra, malamig lang siyang sumagot, at sinabing hindi niya kailangan ng artikulo ni Jane. Dahil ngayong gabi mismo, si Oliver na ang magkukwento sa kanya ng lahat. Pagkasabi nito, umalis siya at iniwan si Jane na nakatayo lang doon. Sa kabilang bahagi ng bar, hinayla ni Elliot si Allison sa isang sulok at tinanong kung siya ba ang nagsabi kay Jane na nasa Boston si Oliver. Inamin ni Allison na ginawa niya iyon dahil gusto niyang lumabas ang artikulo, at diretsahang sinabing kailangang malaman ng mundo ang ginawa ni Oliver. Sinubukan siyang pigilan ni Elliot, ngunit pinaalalahanan siya ni Allison na hindi ito isang pagkakamaling maaaring palampasin. At hindi rin ito bagay na maaari pang itago ni Elliot, dahil lang sa pangako niya sa ama ni Oliver. Mabilis na uminit ang pagtatalo ng dalawa. Pagkalipas ng 56 na araw, hinalughog ni Carl ang aparador ni Jane. At nakakita ng isang itim na kasuotan na binubuo ng sombrero at jacket, na tumutugma sa damit ng taong naghila ng fire alarm sa CCTV. Agad niyang tinawag si Lily para tingnan, at kasabay nito, ipinapakita ni Lily kay Carl ang larawan ng crime scene na kinunan ni Jane. Kasama rito ang bathtub at ang bangkay. Mula sa mga natagpuan sa apartment, mabilis na pinagdugtong ng dalawa ang mga pahiwatig. Hindi lang sinusubaybayan ni Jane si Oliver, kundi nakapasok din siya sa crime scene at gumawa ng peking alarma. Matapos suriin ang lahat, sinimulan ni Carl na isipin ang serye ng mga akusasyon laban kay Jane. Mula sa peking alarma, pagtatago ng felony, illegal entry, hanggang sa pagnanakaw. Samantala, napagtanto ni Lily na malaking hakbang ito sa kaso, at agad na naghandang mag-ulat sa crime scene reconstruction team. Sa gitna ng pagkalito noong gabi ng St. Patrick's Day, halos magpanik si Oliver, at sinabing hindi niya masabi ang totoo dahil natatakot siyang kamuhian siya ni Sierra at iwanan siya. Pinakalma siya ni Sierra, at sinabihang tumingin sa kanya at huminga ng malalim. Nang makitang hindi na maayos ang lagay ni Oliver, kinuha niya ang telepono nito at isinuot sa kanya ang earphones, para pakinggan ang brown noise na makakatulong sa pagpapakalma sa kanya. Hintayin na halos mahiwalay si Oliver sa paligid. Bago dahan-daang sinabi ni Sierra ang katotohanan, inamin niyang hindi Sierra ang pangalan niya kundi Megan. Hindi rin aksidente ang pagkikita nilang dalawa. Sa huli, inamin ni Sierra na kaya na sana niyang mahalin si Oliver. Ngunit ngayon ay nauunawaan na rin niyang hindi na sila maaaring magpatuloy. Pagkasabi nito ay tahimik siyang umalis nang tanggalin ni Oliver ang kanyang headphones at imulat ang kanyang mga mata. Wala na sa tabi niya ang sinuman pagkalipas ng 56 na araw. Dinala si Jane ng mga pulis habang nakatanggap naman si Lily ng balita na magsisimula na ang autopsy sa loob ng 70 minuto. Dapat mauna na sa forensic para maiwan si Carl na mag-asikaso ng mga papeles. Bago ang lahat, matagal na naghintay si Oliver pero hindi na bumalik si Sierra. Nang makita niyang pasuray-suray na lumabas si Allison, agad niya itong hinarang para magtanong kung nasa loob pa ba si Sierra. Sinabi ni Allison na baka umalis na ito para iligtas ang sarili niyang buhay. Dahil sa matagal na pagtitimpi, ang usapan ng dalawa ay mabilis na nauwi sa komprontasyon. Sinabi ni Allison na galit siya kay Oliver dahil anino siya ni Elliot. Binanggit pa niya ang ama nito at ang nakaraang relasyon nito kay Elliot, nang ipamukha ni Oliver na nagseselo si Allison pati sa mga patay at maging sa kanya mismo. Hindi niya itinanggi na bago umalis si Allison, binitiwan nito ang salitang ang nobya ni
Oliver ay isa ring manloloko gaya niya. Agad na hinabol ni Oliver si Allison, habang si Sierra naman ay bumalik sa apartment at nagsimulang mag-impake. Sa kalsada, napansin ni Allison na may sumusunod sa kanya, kaya binilisan niya ang lakad at nakipagsiksikan sa mga tao para makawala. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas, isang truck ang humarurot, sinundan ng tunog ng banggaan at mga sigaw na nagdulot ng kaguluhan sa buong kalye. Pagkalipas ng 56 na araw, nakipagkita si Carl sa forensic doctor sa harap ng morgue at humingi ng paunang pagsusuri. Matapos suriin ang mga buto ni Carl, sinabi ng doktor na base sa istruktura ng bungo at proporsyon ng mga daliri, makakapagsabi siya ng may katiyakan na lalaki ang biktima. Ang impormasyong iyon ay agad na nagpabago sa buong direksyon ng investigasyon. Bago iyon, noong paalis na si Sierra, pagkatapos mag-text sa kanyang kapatid, hinarang siya ni Oliver at sa wakas ay ikinwento ang nangyari sa Ilog Narrow. Sabi niya noong nag-aaral pa sila, sa isang gulo sa pampang ng ilog, nilunod ni Sean si Paul hanggang sa mamatay habang siya ay nakatayo lang sa pampang at nanunood ng hindi man lang umaawat. Inamin ni Oliver na matagal na niyang iniisip na naiinggit sa kanya si Paul. Pero sa katunayan, siya pala ang may inggit sa puso. Pagkatapos ng pagkamatay ni Paul, pinili niyang manahimik at magpatuloy sa buhay na parang walang nangyari. Sinabi ni Oliver na ang pagkakamaling iyon ang sumire sa buhay niya. At dapat sana ay sinabi na niya ang totoo kay Sierra noon pa. Ngunit natatakot siyang mawala ito sa kanya dahil umaasa pa siyang magkakasama silang dalawa. Tiningnan lang siya ni Sierra at tinawag siyang sinungaling. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Mabilis na humabol si Oliver at tinawag ang pangalan nito. Ngunit hindi huminto si Sierra. Padubog niyang isinara ang pinto at iniwan siyang mag-isa. Sa kasalukuyan, opisyal nang kinumpirma ng forensics na lalaki ang nabubulok na bangkay sa bathtub. Kaya napilitang baguhin ni Lily at Carl ang direksyon ng kanilang investigasyon. Nagpa siya ang dalawa na hanapin ang ina ni Paul, ang biktima sa kaso ng Narrow River, para tanungin ng direkta. Pagbalik sa ika-32 araw, pag-uwi ni Sierra sa kanyang apartment ay nakita niyang naghihintay na si Sheila. Agad na ibinunyag ng nakatatandang kapatid na ang pangalang Sierra Weiss ay pangalan lamang ng isang lumang manika na ipinangalan nila noong sila ay bata pa. Dahil sa pananahimik ng kanyang kapatid, naintindihan ni Sheila na totoo ang lahat. Inamin ni Sierra na nagpunta siya sa Boston gamit ang peking pagkakakilanlan para lapitan si Oliver. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang ina, at para sa bahay na mawawala na sa kanila. Hindi matanggap ni Sheila ang paliwanag na iyon nang marinig niya ang sinabi ni Sierra. Hindi pala baliw si Oliver gaya ng inaakala nila, kaya agad niya itong kinulit. At napagtanto niyang nagsisimula ng mag-alinlangan ng kanyang kapatid, nang malaman niyang nagpapakonsulta pa rin si Oliver kay Dr. Jan. Lalong na-stress si Sheila at tinanong ng diretso si Sierra kung nahuhulog na ba ang loob nito kay Oliver. Itinanggi ito ni Sierra pero hindi naniwala si Sheila, at agad na ay kumuha ng baril mula sa kanyang bulsa at sinabing narito siya upang tulungan si Sierra na harapin si Oliver. Bago pa lumala ang sitwasyon, nataranta si Sierra at pinigilan siya, iginiit na siya na mismo ang bahala. Nag-away ang dalawang magkapatid hanggang sa ibinaba ni Sheila ang baril. Ngunit nilinaw pa rin niya na hindi na niya pinagkakatiwalaan ang kanyang kapatid. Kasabay nito, si Oliver ay nag-iisa, tahimik na pinakikinggan ang mga voice message na iniwan ni Sierra. Sa ika-33 araw, pinuntahan ni Oliver ang apartment kung saan dating nakatira si Sierra. Ngunit walang laman sa loob, tanging isang ID card na lang ang natira. Bago umalis, tinanong niya ang kapitbahay tungkol sa pag-aayos ng bubong. Tsaka lang niya nalaman na hindi pa pala nasisimulan ang pagpapatayo ng gusali. At wala ring anay na naging problema, kaya agad na dinala ni Oliver ang card sa kumpanyang nabanggit ni Sierra. Pero sinabi ng receptionist na walang taong nagngangalang Sierra roon. Hindi rin sa kumpanya ang card na iyon. At walang nakakakilala sa taong nasa litratong ipinakita niya. Kasabay nito, nag-iwan ng mensahe ang nanay ni Sierra. Sinabi niyang nakabunot siya ng death card at pakiramdam niya ay may malaking mangyayari. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Sheila ang klinika ni Jan. Pinutol ang sesyon ng pagpapayo at hinarap siya ng diretsahan. Sinabi niyang kasama ni Oliver ang kapatid niya at hiniling kay Jan na paalisin ito sa buhay ni Sierra. Nang tanungin ni Jan kung ano ba talaga ang gusto ni Sierra kay Oliver, sumagot lang si Sheila na wala na sa kontrol ang lahat. Samantala, nakaupo si Sierra sa isang bar at nakikipag-usap sa isang estrangherong babae. Inamin niyang ginamit niya ang mga anay bilang dahilan para lapitan si Oliver, pero habang tumatagal ay nararamdaman niyang hindi na kontrolado ang sitwasyon. Nang tanungin siya ng babae kung ano ang pinakabaliw na naisip niya sa araw na iyon, sinabi ni Sierra na hindi niya alam kung dapat ba niyang patayin ang kanyang boyfriend o magpakamatay na lang. Gayunpaman, nang sabihin ng babae na isa pa rin siyang mabuting tao, umiling lang si Sierra at itinanggi iyon hanggang sa ika-33 araw. Tinurukan ni Oliver ang sarili ng pampakalma para makatulog, bago pa man tuluyang tumalab ang gamot.
Natuklasan niya sa ilalim ng una ni Sierra ang isang notebook na puno ng impormasyon tungkol sa kanya. Mula sa background, mga gawi, hanggang sa nakaraan, na tila matagal na niya siyang sinusubaybayan. Hindi pa niya natatapos basahin ang lahat ay nagsimula na ang epekto ng gamot, kaya napilitan siyang maglakad ng patamba-tamba papunta sa banyo, at sakto namang tumawag si Jan. Tanging tunog lang ng umaagos na tubig ang naririnig hanggang sa pumasok si Sierra at kinuha ang camera. Diretsahang sinabi ni Jan na hindi siya si Sierra kundi si Megan, ang kapatid ni Sean, at ang pamilya niya ay lumapit kay Oliver para mag-higanti. Maikling sagot lang ni Sierra na alam na iyon ni Oliver. 16 na taon ang nakalipas sa pampang ng Ilog Narrow, kasama ni Oliver si Sean nang dumating si Paul. Ang pag-uusap ay mabilis na nauwi sa pagtatalo at pagkatapos ay sa gulo. Nagpang-abot sina Paul at Sean, sinubukan silang awatin ni Oliver pero itinulak siya palayo. Nang mahulog silang dalawa sa tubig, naging dehado si Sean. Sumugod si Oliver at itinulak si Paul, saka ito nilubog sa tubig. Ilang sandali lang ay kumalma ang ilog, at pagkatapos ay inihatid ni Oliver si Sean pauwi. Balak sana niyang sabihin na sabihing self-defense ang nangyari, pero agad siyang pinutol ni Sean at gumawa na ng ibang kwento. Noong hapon na iyon, hindi sila pumunta sa Narrow River at hindi rin nila nakita si Paul. At si Sean ay umuwi lang at natulog gaya ng dati. Humingi lang ng paumanhin si Oliver, at sinabi ni Sean na naiintindihan niyang gusto lang siyang iligtas ni Oliver. Pag-uwi ni Sean sa bahay, maliit pa ang kapatid niyang babae. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit basang-basa at sugatan ang kanyang kapatid. Samantala, bumalik si Oliver sa kanyang walang taong bahay. Hindi niya makita ang kanyang mga magulang, kaya wala siyang nagawa kundi tawagan ang abogado ng pamilya. At diretsahang sinabi na pinatay niya si Paul sa Narrow River, kung saan silang dalawa lang, si Sean at Paul. Kinabukasan, pumunta si Oliver kasama ang kanyang abogado sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Sa harap ng investigador, sinabi niya na noong gabing iyon ay nasa bahay siya at nagre-review. Nakatulog siya matapos sumakit ang ulo, at ginaising siya ni Sean sa hating gabi. Ikinwento niya ang isang bersyon na mas detalyado pa kaysa sa kwento ni Sean. Binura ang lahat ng ebidensya na lumabas siya, at pinalabas na nanatili lang siya sa bahay mula simula hanggang dulo. Kasabay nito, dumating din si Sean sa presinto kasama ang kanyang mga magulang. Patuloy na tinatanong ng ama ang anak kung ano ang ginawa nito, habang ang ina naman ay patuloy na ipinagtatanggol siya. Hindi nagtagal pagkalabas ni Oliver, nakita siya ni Sean at agad na sinugod para sugatan ng ballpen bago siya napigilan. Pag-uwi sa bahay, ginamitan ni Oliver ng kutsilyo ang sugat para mas palalimin ito. Kinabukasan, natagpuan siya ni Jan na nakaupo lang ng walang kibo sa loob ng sasakyan sa parking lot. Namutla siya kaya dali-dali niya itong dinala sa loob para gamutin. Nang malaman na nasa laot ang nanay ni Oliver at hindi makontak, sinabi ni Jan na siya ang bahala sa eskwelahan at sinabihan si Oliver na huwag pasanin ang lahat mag-isa. Sa unang formal na sesyon ng pagpapayo, sinabi ni Jan kay Oliver na maaari niya itong ituring na kanyang unang pasyente. Tinanong ni Oliver kung kailangan bang maging tapat kung nakaupo na siya doon. At sumagot si Jan na kailangan ng katapatan para gumana ang therapy. Pagkaraan ng ilang panahon, habang naghahanda si Oliver na umalis patungong Stanford, umamin siya na marahil ay hindi pa siya handa. Sinabihan siya ni Jan na sabihin iyon sa kanyang ama, ngunit nanahimik lang si Oliver at nagpatulong kay Jan. Kasabay nito, nakatayo si Sierra sa harap ng salamin at inalala ang isang detalye. Na malinaw pa niyang naaalala, noong araw na mamatay si Paul, hindi umuwi si Sean ng mag-isa pagkatapos ng ensayo. Kundi hinatid siya ni Oliver gamit ang sasakyan, at hindi nagtagal ay ibinaba ang hatol sa kaso ni Sean Mon. Napatunayan ng hurado na guilty si Sean sa kasong intentional injury na humantong sa kamatayan. Pagkatapos ng hatol, muling nakipagkita si Oliver kay Jan at sinabing hindi pa rin siya makatulog. At inamin niyang naisip niyang kontaken si Sean. Nag-apply siya para sa listahan ng mga bisita pero tinanggihan. Kaya sumulat siya ng liham at gustong ipadala. Sinabi ni Jan na dapat muna siyang kumonsulta, at nag-alok na siya na lang ang magdadala ng liham sa kulungan at babasahin kay Sean. Pumayag si Oliver, pero pagbalik nila sa kotse, binuksan ni Jan ang liham at binasa. Doon, humingi ng tawad si Oliver sa matagal na pananahimik, at sinabing siya ang aayos ng lahat. Pagkatapos, binisita ni Jan si Sean sa kulungan. Agad na tinanong ni Sean kung anong ginagamot kay Oliver, dahil ba sa pagpatay kay Paul o sa pagsira sa buhay niya. Hindi direktang sumagot si Jan, sa halip ay sinabi niyang ang pinag-aalala niya ay ang sakit ni Oliver, na nagpaalala sa kanya kay Sean. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa isang taong maling nakulong, at namatay bago niya magamit ang lahat ng kanyang karapatan sa apela, na automatikong nagpawalang bisa sa sentensya sa legal na paraan. Pagkatapos magsalita, tumayo si Jan at umalis, iniwan si Sean na mag-isa sa kwentong iyon. Hindi nagtagal, namatay si Sean sa bilangguan.
Nakatanggap ang pamilya mo ng abiso mula sa bilangguan. Halos bumagsak naman si Oliver nang malaman niya ang balita. Nasa tabi pa rin ni Jan para aliwin siya at turuan siyang huminga. Habang si Oliver ay walang kamalay-malay na nakilala ni Jan si Sean at kung ano ang sinabi niya. Hindi nagtagal, biglang pumasok si Sheila sa klinika ni Jan. At diretsahang tinanong kung ano ang sinabi nito kay Sean bago mamatay ang kapatid niya. Hindi ito itinanggi ni Jan pero sinubukan niyang ipasa ang sisi. Sa mental na kalagayan ni Sean, sa sitwasyon ng pamilya, at iba pang dahilan. Hindi na nakinig si Sheila, sinugod niya ito at sinuntok, sabay sabing hihingi siya ng protection order laban dito pagbukas ng korte. Bago umalis, ikinwento ni Sierra sa kanyang kapatid ang bagay na matagal na niyang itinatago. Sinabi niyang noong gabing mamatay si Paul, hindi mag-isang umuwi si Sean kundi hinahatid siya ni Oliver pauwi at nakita niya mismo ang sasakyan. Pati na ang taong nasa likod ng manibela. Tinanong ni Sheila si Sean kung alam nitong nakita niya iyon. Sabi ni Sierra, oo, at pagkapasok sa bahay, sinabi lang nito na palagi lang siyang nasa bahay. Hindi kailanman sinabi ni Sean sa kanya na kailangan niya itong ikwento sa iba. Pagkarinig nito, sinabi ni Sheila na baka natakot si Sean na kapag idinamay niya si Oliver. At ang pamilya nito, gagantay sila sa kanilang pamilya. Sa huli, niyakap niya ang kanyang kapatid at sinabing huwag na sanang pahirapan ni Sierra ang sarili. Dahil kahit sinabi pa niya ito ng mas maaga, baka hindi rin naman magbabago ang lahat. Sa kasalukuyan, pinuntahan ni na Carl at Lily ang bahay ni Mon. Si Sheila ang nagbukas ng pinto, at nang tanungin tungkol kay Megan o Sierra. Sinabi lang ni Sheila na hindi niya alam kung nasaan ito, at hindi rin niya alam kung babalik pa ito. Pagbalik sa ika-33 araw, naupo si Sierra sa tabi ni Oliver at inaming siya si Megan, ang kapatid ni Sean. Sinabi niyang nakita niya si Oliver noong araw na mamatay si Paul, at mula noon ay alam na niyang nagsinungaling ito. Dahil sa sobrang liit niya kumpara sa pamilyang Ledger, wala siyang magawa kundi ang lumaki siyang puno ng galit kaya kusa niyang nilapitan si Oliver para saktan ito. Ngunit habang lumalapit siya, nakita niyang matagal na palang pinahihirapan si Oliver ng nakaraang iyon. Sinabi niyang marami siyang pagkakataong sabihin ang totoo, pero hindi niya magawa. Natigilan si Oliver at sinabing si Sean ang matalik niyang kaibigan, at hindi nararapat na pasanin ng kapatid niya ang lahat ng ito. Inamin niyang siya ang may kasalanan. Sumagot si Sierra na alam niya iyon, pero kailangan pa rin niyang marinig ito mismo mula sa kanya. Nang sabihin ni Oliver na mahal niya ito, tinanong lang siya ni Sierra ng mahina at naupo ng tahimik. Sa kasalukuyang sagot niya, ipinapalagay ni Lily na si Megan o si Sierra ay buhay pa at maaaring kasama si Oliver. Bago iyon, 137 araw bago pa man mawalan ng bahay ang pamilya Mon. Nabasa ni Sierra ang balita na si Oliver Ledger ay nasa Boston. Mula noon, sinimulan niya itong imbestigahan, subaybayan ang kanyang mga gawain, maghanda ng mga pekeng dokumento, at umupa ng isang apartment upang unti-unting lumapit. Sa ika-34 na araw, pumunta si Jan sa apartment ni Oliver at nakita si Sierra doon. Sinabi ni Oliver na siya ang kanyang kasintahan at nakatira kasama niya. Agad na ipinaalala ni Jan na siya si Megan Mon at narito para sa pera. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakakampi ni Oliver ang lalaki. Sinabi niyang si Jan ang dahilan kung bakit siya namuhay sa takot sa loob ng maraming taon. At si Sierra naman ang taong nakakaalam ng lahat pero nanatili pa rin. Nang ungkatin ni Jan ang usapin ng pera, lumingon si Oliver kay Sierra pero nanahimik lang ito. Gayunpaman, hiniwalayan ni Oliver si Jan noon din mismo. Doon na inilabas ni Jan ang huling barahan niya. Kinuha niya ang liham na isinulat ni Oliver para kay Sean. Nakasaad doon ang pag-amin niya sa pagpatay, ang liham na hindi kailanman naipadala. Natigilan si Oliver nang malaman niyang itinago pala iyon ni Jan sa loob ng mahabang panahon. Agad niyang napagtanto na hindi siya pinoprotektahan ni Jan, kundi pinipigilan lang ang liham para kontrolin siya. Hindi na rin itinago ni Jan ang kanyang intensyon. Sinabing mayroon siyang sapat na mga file at talaan para mapabagsak si Oliver at gawing isang negosasyon sa pera ang lahat. Nakatingin si Sierra kay Jan at sinabing hindi na siya mapagkakatiwalaan ni Oliver. Sa kasalukuyan, kinumpirma ng forensic na ang biktima sa bathtub ay si Jan. Ipinapakita ng paunang ulat na namatay siya dahil sa malakas na tama sa ulo, na nagdulot ng bali sa parietal bone at pagdurugo. Ipinapakita rin ng karagdagang investigasyon na nawalan ng lisensya si Jan dahil sa ilegal na pagdadala ng pampakalma. Ibig sabihin, ilegal siyang nagpapraktis sa lahat ng panahong iyon. Nang malaman ni Carl na iniwan ang sasakyan ni Jan sa syudad noong araw ng krimen, agad siyang naghanda na kumuha ng surveillance camera sa paligid ng apartment para hanapin ang bakas. Bumalik tayo sa ika-34 na araw pagkatapos mamatay si Jan. Tinawagan ni Sierra si Sheila, at pagkatapos marinig, ikinwento ni Sheila sa kanya ang isang lumang kaso, kung saan ang bangkay ay natunaw sa bathtub.
gamit ang kemikal at mataas na temperatura hanggang sa halos mawala. Bago ibaba ang telepono, pinabili ni Sheila sa kapatid niya na magpalit ng numero. Huwag siyang uuwi at humanap ng ibang paraan para mag-usap. Pagkatapos, binuksan ni Oliver ang vault at sa pagkakataong ito ay ibinigay niya ang password kay Sierra. Sinabihan niya itong kunin ang lahat ng pera at relo sa loob para pambayad sa gastusin at makipagkita sa kapatid sa huling pagkakataon bago sila magkita sa pribadong airport, ng alas 5 ng hapon. Nag-alinlangan sandali si Sierra at sinabing pera niya iyon, pero sinabi lang ni Oliver na nagtitiwala siya rito at hinayaan itong dalhin ang kahon. Sa kasalukuyan, bumalik si Carl sa apartment building para tingnan ang CCTV. Minanmanan at natuklasan na pumasok si John noong 7:48 ng umaga sa araw ng krimen, umakyat sa ika-5 palapag, na kung saan ay ang apartment number 11. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nakita. Agad na inutusan ni Carl si Kevin na i-print ang mga larawan. Sa ika-34 na araw, pinuntahan ni Sierra si Sheila. Nang malaman na aalis na ang kanyang kapatid kasama si Oliver, tinanong ni Sheila kung saan sila pupunta. Ngunit sinabi lang ni Sierra na sasabihin niya kapag nakarating na sila. Sinabi niya na dinala ni John ang liham na isinulat ni Oliver para kay Sean, at hindi niya ito pinayagang ipadala kahit gusto niyang akuin ang responsibilidad. Pagkatapos ay inamin ni Sierra na pumunta siya doon na may puot sa puso. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya kinamumuhian si Oliver. Kasabay nito, nakipagkita si Oliver kay Elliot upang magpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil alam niyang ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkabahala kay Allison at nagdagdag ng tensyon sa kanilang kasal. Sa huli, sinabi ni Oliver na marahil ay tama si Allison sa kanya mula pa sa simula, na agad namang nagtanong si Elliot kung ano ang nangyayari. Sa kasalukuyan, kusang loob na nag-ulat si Lily sa kanyang superior tungkol sa matagal na personal na relasyon niya kay Finn, na dating source niya. Sinabi niyang alam ni Finn na siya ang nagsumbong dito at kamakailan lang ay nagpadala ng mga taong papatay sa kanya. Kaya sa halip na hintayang maunahan siya, nagpasya siyang ikulong ito. Kaya umatras si Lily sa kaso ng apartment dahil sa pagkakasangkot niya sa isa sa mga sospek. Samantala, tahimik na idinagdag ni Carl ang kwintas ni Finn sa ebidensya, at ang kaso ay inilipat kay Flynn Sannen. Pagkatapos ay inulit ni Carl ang isang mahalagang punto, pumasok si John sa gusali at hindi na muling lumabas. Nang tanungin niya kung sino ang pumatay kay John, sinabi ni Lily na naniniwala siyang si Megan Mon iyon, hindi si Oliver. Sa kanyang palagay, alam ni John ang napakaraming sikreto ni Oliver, at ayaw ni Megan na mawala siya. Nang tanungin ni Carl kung saan niya ibinabatay ang kanyang pahayag, sumagot lang si Lily na iyon ay kanyang intuition. Sa ika-34 na araw, sa harap ng Boston Police Department, tinanong ni Elliot si Oliver kung sigurado siya sa kanyang gagawin. Sinabi ni Oliver na kasalanan niya ito at dapat bumalik si Megan sa kanyang sariling buhay. Hindi siya pinigilan ni Elliot, sinabi lang na kung pumili na siya ng isang tao na makasama, may mga pagkakataon pa rin kailangang magdesisyong manatili. Bago umalis si Oliver, sinabi pa ni Elliot na kung tatawag ang prosekusyon, sasabihin niyang hindi pa sila kailanman nagkita. Nagpaalam lang si Oliver at pumasok sa gusali, pero nang tumayo siya sa harap ng salamin, matagal siyang huminto. Kasabay nito, alas 5 ng hapon nang dumating si Sierra sa pribadong paliparan para hintayin si Oliver. Tinanong siya ng empleyado roon kung gusto na ba niyang sumakay sa eroplano. Pero humiling siyang maghintay pa ng ilang minuto, at hindi nagtagal ay dumating si Oliver. Hindi siya sumuko sa presinto at pinili na lang pumunta sa airport para makita siya. Nang tanungin ni Sierra kung totoo bang pupunta sila sa Reykjavik, sinabi ni Oliver na may nakahanda na silang matutuluyan doon. Pagkarinig nito, sinabi lang ni Sierra na parang impyerno ang lugar na iyon. Tinanong siya ni Oliver kung saan niya talaga gustong pumunta, at sabay silang umalis. Pagkatapos, sumulat si Sierra sa kanyang ina para humingi ng tawad. Sinabi niyang pinatawad na niya si Oliver at naintindihan niyang sa nakalipas na mga taon, pareho silang nagbayad sa mga kasalanang nagawa nila. Binanggit mo na ang kaso ay isinara sa ibang paraan, at ang pamilya ay nakatanggap din ng malaking halaga ng pera, na sapat para baguhin ang lahat sa dulo ng sulat ni Sierra. Sinabi niyang hindi niya akalaing haantong sila ni Oliver sa ganito. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang magpatuloy na magkasama. Pagkalipas ng maraming taon, nagkaroon sila ng anak na lalaki at pinangalanan itong Sean.